pinagpapalo ni Yorme Isko mga kababayan. Etong mga kamay ng dalawang basag ulo na taga Maynila. Slight lang naman. Parang appear lang na malakas mga kababayan. In fairness ito si Isko. So far, so good ang performance ito si Yorme Isko mga kababayan. At eto, active na active sa kanyang trabaho. Pati sa pagdidisiplina sa mga basang ulo niyang mga constituent mga kababayan. Kagaya na lang nito, napalo ang mga kamay ng mga hindi na yan kabataan dahil matatanda na yan mga kababayan, over 18 years old na yan. Pero in fairness, after that, inalok sila ng trabaho ni Isko para hindi na maging basag ulo. At least, di ba? Eto si Yorme, no? Huwag mo lang kalabanin ang mga Duterte, Yorme. Okay ka sa amin. Lalong-lalo na mga kababayan na nung nakaraang kampanya. Medyo kakampi sila ni VP Sara. Huwag mo lang bagain sa 2028 Isko. Ayusin mo munang Maynila. May 3 terms ka dyan eh. Bata ka pa naman. Baka after that, marami ka lang mapakita. Elevate ka na. Susuportahan ka na namin. Pero right now, mga kababayan, okay ang ginawa niya sa Maynila. Tingnan nyo, napalo ang dalawang basagulero, mga kababayan. Sa harapan ng kamera. With all the media. Panoorin niyo po, ha? Magagalit na naman siguro nito ang, human rights. Baka, sasabihin, pinahiya. Ewan na natin, pero, eto si Yorme, hindi ito kalaban ng media, mga kababayan. Ano kayong dalawa? Ang kamay. Kamay! Naulit, ha? Malutong talaga mga kababayan, Akala natin martilyo. Appear lang, parang appear lang naman. Ewan na natin kung may aalma na naman dito mga kababayan. Na pinalo. Pero kung nasaktan ang dalawa mga kababayan, malamang masasaktan din si Isko. Dahil kamay niya rin ang kanyang pinampalo. Mga kababayan, so tabla lang. Wag nang ulit. We are going to present to you. Ito naman, wala naman tong biniktima. Pero nagsiga-sigaan to sa Arten. Nagsiga-sigahan pala mga kababayan. I think this will be a very good reminder. Anong ginawa siga-sigahan nila? Future individuals. For mga adventurero. Na may gobyerno na sa Maynila. Siguro nag-aabang mga kababayan ng mga dumadaan at nagsiga-sigahan. Ewan na natin kung anong kasalanan din ha. Wala naman daw biniktima. For purposes of fairness and a fair warning to others that we are very serious to keep the peace and order situation of the city. And nandito yung, ko na lang, i-alias ko na lang muna. Okay, alias. Bakit may isa nakayelo o na nakaposas? Sino yan? Kasama ba yan sa nagsigasigahan? Mukhang ibang kaso niyan mga kababayan. Sila makapamuhay na ng payapa at hindi na rin makapamerwisyo in the coming days. Na alam ng tao, alam ng mga tropa nila na may pamahalaan na. Nandito si alias Along. Alias Along? 30 years old. Paul na lang yung isa kasi walang alias. Ronel na lang yung isa. Tatlo. At isa pang minor na hindi natin isasama. Nandito po sila. Nag-viral po yung video. Sino may hawak ng tubo? Nagsigasigahan pala mga kababayan at may dala na tubo. Hindi natin nakita yung video. May hawak na tubo yan. Ano, nanakot? Viral na video sa TikTok at mga social media. So today, andyan sila, mga kababayan namin sa lungsod ng Maynila. At saka sa mga membro-membro ng Underworld. Underworld? Nangyari to. Ilang panahon na ang nagdaan. But we make sure that justice will be served. To past victim. But today, andyan ba mga magulang nito, mga kaanak nito? Ayun. Nay, papaluin ko lang sa kamay ito. Muna. Bakit maya-maya? Ano na gagawin dyan? Careful Isko ha. Maraming nanonood na media. Pero hindi tatargetin mga kababayan. Duterte lang kalaban ng media. Na complainant pa. So no charges will be filed against them. We invited them through the effort of SMART and Precinct 1 and 2 and MPD and all other enforcement unit ng Manila Police District. I-drug test daw yung mga kabataang yan. Hindi na yan kabataan mga kababayan.
More than 80 na yan sila. Yung common denominator ng gulo, mga kababayan, no? Yan dyan sa sa mga kalye-kalye, ay droga. Addict. Oh. Until somebody will go out there and file a complaint against them, madali naman namin silang makukuha muli. Pero sa mga magulang nitong mga nandito, siyempre ako magulang din. At least ito magandang warning na. Na talagang may gobyerno na sa Maynila at hindi na po pwede yung ginagawa nyo dati. Huwag na kayong uulit, ha? Kawawa naman yung mga naghanap. Wala ba kayong trabaho ang dalawa? Lapit-lapit nga kayo konti. Oh, lapit! Hindi naman kayo masyado ipapakita. Mapapalo! Wala ba kayong trabaho ang dalawa? Sino 30 sa inyo? 30 anyos. Sino? Ilan taon ka na? 20? 26. Ah, hindi na bata, mga kababayan. Nagsigasigahan. Ikaw, 20. Wala kang trabaho. Ikaw may trabaho ka. Good. Anong trabaho mo? Huwag mo na naman babagitin yung kumpanya. Anong trabaho mo ngayon? Nagmamano ka sa pier? Batang pier ka. Batang pier. Ba't ka pa dumilihensya sa highway? Nandedilihensya pala. Hindi maganda, hindi maganda. Nagdedilihensya ba kayo sa highway? Hindi na. O ikaw naman, anong trabaho? Nagmamantika sa kapulong. O pag walang mantika, sino minamantika mo? Yung mga driver. Ano ba to, mga barker ba ito? Na kung hindi magbibigay, mga kababayan, papaluin? May dala ng tubo eh. Nyumanyangga ka ba? Nyumanyangga. O gumagamit, mga kababayan. Parang, Tumotorotot ka ba? Tumotorotot. Tigilan mo na yan. Turotot, mga kababayan, yung drug paraphernalia. Na parang turotot na maliit na glass. Hindi naman po. Gusto mo magkaroon ng pagkakataon na makapaghanap buhay ka ng matino. Pero bawal ang nyumangga. Bawal nyumangga. For sure, pagka tinest ka namin ngayon, positive. Ay, positive. Malamang. Dahil kung hindi, mga kababayan, talagang, hindi. No. Kaduda-duda ang kasagutan, mga kababayan, yung reaction. Gusto mo bang tumino ang kinabukasan mo? Gusto mo magkatrabaho? Anong trabaho? Sigurado ka. Baka naman pag nagkatrabaho ka, babiyahin mo lang. Biyahe mo. Yan, mga kababayan. Kaya si dating Pangulong Digong dati, nilalabanan talaga niya yung droga dahil nakakasira yan ng pamilya eh. Nakakasira ng buhay. Yun lang paglaban ng droga ni Tatay Digong at ang daming nakaiwas, mga kababayan, sa bisyong iyan. Ang laki na ng naitulong sa ating bansa. Hindi naman. Hindi na May sumasagot. ka na, may pamilya ka na, may nanay ka, nandiyan dyan, tatay, kapatid. Ikaw sa pier. Tatay ko, tas anong pier ka? Baka anak mo yan. Ayaw na magsalita, Tugo. Sa tugo. Hindi na pier. Tugo sa 2GO, mga kababayan. Sige, huwag na kayo nang gugulo doon. Pare-pare pala tayong taga-Tondo. Taga-Kapulong kayo. Don Bosco. Batang Don Bosco, Payat si Yorme, mga kababayan, Ayan, ito lang. Halik kayo. Ang kamay niyo. Asan ang martilyo? Ilabas ang martilyo. Huwag na ulit, Pak! Huwag na ulit, Pak! Huwag na ulit. Appear lang. Appear lang naman yan, di ba? Sige. Gusto mo talaga magtrabaho? Ano pangalan mo? Ikaw yung Paul? Ganda katawan nito. Pwede mag-DPS to. Alam mo yung DPS? Hindi lang magwawalis. Katulong na naglilinis. Wala natin kung papayag yung magwalis yan. Siga eh. Para maging maaliwalas ang pamayan. Gawin na lang gwardya. Dahil ang mga siga, mga kababayan. Madalit salita. Pero may baril din, Gwardya lang na walang baril. Dampot pukol sa loob. Bagay sa'yo. Hindi, gusto mo ba? Kidding aside, gusto mo magtrabaho. At least ba, kababayan, inoferan ng trabaho. Pero titigil ka na sa torotot. Kukutusan ka. Kukutusan yung nakgal, mga kababayan. Promise. Ano yung dali nyo to kay Andiyan ba si Kenneth? Kung sa panahon ni dating Pangulong Digong ito mangyayari, mga kababayan, at pagpalagay natin si Duterte yan, si dating Pangulong Duterte yan, magwawala na, ang mga dilawan, mga pulahan, mga bangagan, mga righteous, mga kababayan. Abuso na ito, abuso ng dilawan Duterte, Pero ito, si Yorme, mataas ang kanila pasensya kay Yorme, mga kababayan. Okay, dali nyo to kay Kenneth. Ano ka? Ganap ka ng trabaho. Siya, may trabaho naman. Magtrabaho ka na lang sa gobyerno. Doon sa Congress, di ba, tataba ka, wala pang isang taon.
Promise, gusto mo talaga mo. Walang bitay. Sige, trabaho ka na lang sa gobyerno. Ikaw naman, bumalik ka na lang doon sa private company. Iwasan nyo na yun. Ha? O sabihin nyo na tropa ron. Ako, baka makakalawit ko sila. Sayang naman. Kalawit. O, dahil wala namang complainant dito o kay sa Monte, ibalik nyo to sa mga magulang nila. But at least, malaman lang ng tao. O, halimbawa, Kung maganda ito mga kababayan dahil may tropa yan na marami yan sila mga kababayan gang. Warning yan sa kanila. Di bali nang napalo. Kaya ni Yorme na yan harapin kung mayroong mga issue dyan mga kababayan, pero etong epekto nito, magsasend yan ng signal mga kababayan doon sa kanilang tropa at iba pang mga katulad nitong nanghahasit ng lagim mga kababayan sa daanan. Itong mga to, biktima kayo, pwede file a complaint, then asuntuin natin legally. For the meantime, pinaimbitahan namin kayo kasi sikat kayo. Lamang kayo ng TikTok eh. Tingnan nga natin ito sa TikTok. 5.4 million. 5.4. Mga magulang, huwag na kayong mag-alala. Ha? Huwag nyo na ipakita sa TV. Ayoko naman kayong bibigyan ng kaiyan. Ang kasalanan ni Pedro ay kasalanan ni Juan. Alam mo naman niya, siyempre, naawa din naman ako. Baka pagdating sa Facebook, saka TikTok, kayo naman ang mabas. Hindi naman na yan mga bata eh. Napalo. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post the comments below.